Binisita ni Pangulo Rodrigo Duterte ang ating mga kababayang biktima ng pagsabog ng Improvised Explosive Device o IED sa Ilongos, Leyte. Dito siniguro ng pamahalaan na bibigyan ng tulong ang mga naging biktima ng pagsabog. Si Julius Isamburun sa detalye. Isa ang 7 taong gulang na si Chris Angel sa mga naging biktima ng pagsabog ng dalawang improvised explosive device sa 300 square meter Rizal Plaza sa Ilongos, Leyte nitong nagdaang araw. Kwento ng kanyang ina, dalawa lamang sila ng kanyang amang nanonood ng amateur boxing event kasabay ng piyesta nang mangyari ang insidente. Doon sa malapit sa lagyan ng bomba, tapos binalikan siya ng papa niya. Noon, nagkadugo na yung paa niya. May nakuha siya ng ito. Oo, ganun kataas. Kamusta naman yan? Okay. Ganap na. Oo. Gaya niya, biktima din ng IED blast ang 28 taong gulang na si Leonilo. Paliwanag niya, halos nabigla ang mga nanonood ng magkaroon ng pagsabog. Isa siya sa malapit sa lugar ng pinagsabugan. Nananatili din sa ospital ang pinakamatandang biktima, ang 67 taong gulang na si Nanay Marcelina Abina mula Barangay Alegria, Bato, Leyte. Puntong iyon, hindi inaasahan ni na Chris, Leonilo at iba pang biktima na mayroong bibisita sa kanila. Walang iba kundi si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdating ng Pangulo sa Ilongos District Hospital, kanyang kinausap ang 6 na blast victims na nananatiling nakakonfine sa pagamutan. Nakipag-usap din siya sa iba pang pasyenteng maagang na-discharge sa ospital. Pinagkalooban din ng punong ehekutibo at DSWD ng financial assistance ang mga recovering and outpatient victims. Ang 12 taong gulang namang si Mary Grace Nemis at 15 taong gulang na si John Rainiel Lamo nakatanggap pa ng bagong cellphone. Mapalad at animo sumigla din si Chris, ang batang nakapanayam ng PTV News nang puntahan siya ng Pangulo. Kanilang sinabi sa Pangulo ang kasalukuyang lagay ng mga batang tinamaan ng bomb shrapnel. Matapos nito ay dumalo naman sa security briefing ang Pangulo kasama ang mga local police officials, military officers at LGUs. Dito'y inatasan sila ng Chief Executive na resolbahin na at bigyang linaw kung sino ang dapat managot sa pagsabog. Inako padung Gustavo, luftor na lang muna ko. Pero bantay lang mo kay naata sa we are entering a new phase sa atong fan. Ayaw ka doon, total, naman ang the security forces of our government doing their job. Nagatrabaho na sila and they would protect you. Wala'y problema na. Naniniwala ang Pangulo na malaki ang pinag-ugatan ng pagsabog. Sa inisyal na ulat, tinitignan na ang posibilidad na ang nasa likod nito ay drug-related syndicates dahil wala naman daw na paulat na terror group sa lugar. Pinaalalahanan din ang mga security personnel pati ang mga alkalde at barangay officials na maging mapagmatsyag at alerto lalo na sa mga matataong lugar. Ipinakita din ng Ilongos authorities ang mismong IED na nakuha sa bombing site na dinetonate sa isang cellphone. Maaalalang higit 30 individual ang nasugatan dahil sa twin bombing sa Ilongos. Samantala, kasalukuyan ding nagpapagaling ang 6 pambiktima na nakakonfine naman sa ibang ospital. Nagpapasalamat naman ang mga taga Ilongos sa pagpunta ng Pangulo na simbolo daw na hindi sila nakakalimutan ng pamahalaan. At sa pagdalaw na ito ng Pangulo, tila ang bangungot ng trahedya ay napalitan muli ng tuwa at pag-asa sa mga biktima ng pagpapasabog. Mula dito sa Leyte, kasama si June Basit para sa PTV News, Julius Isamburun.